Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,156 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, sige, ano pa? Umiinit na nga po ang mga politika dito sa ating bansa at sa mga iba't ibang mga syudad dito sa Metro Manila at sa mga karating lugar at sa buong Pilipinas na rin po. No? Nagkakainitan na po dyan sa Davao, dyan sa Cebu, sa Ilocos Region at dito sa Metro Manila. Okay? Sa Maynila nga po ay tilabagang mga programa ay binabawi, binabalik ulit at meron tayong isang yorme na magbabalik lahat ng mga programang ito. Okay, diyan sa Caloocan City din naman ay talagang nagiinit at tilabagang ang lumalaban at kumakalaban kay malapitan ay wala sa focus at talagang nagko-concentrate pa rin siya sa nasyonal, no? Talagang binabanatan niya, tinitira niya ang De La Rosa, ang Bongo, ang Duterte, ang Vice President Sara Duterte. Kaya nga naman, nananawagan tayo sa mga taga-Caloocan na isuriin mabuti, no? Suriin mabuti. Hindi po natin sinasabing masamang tao si dating Senador Antonio Trillanes. Ang sinasabi lang po natin ay wala sa focus. Okay? Pangatlo ay dyan sa Pasig City, no? Eto, dati po si Vico Soto ay talaga namang walang lumalaban o kaya kung may lumalaban man ay tilabagang wala po sa hulog, no? Pero ngayong panahon na ito, nakikita po natin ang mga totoong personalidad, no? Totoong personalidad. Dahil nga naman, yung kalaban niya, si Diskaya ay isang bilyonaryo, no? Pinakita nga niya ang mga kotse niya at ang mga damit niya ay lakus. Yan. Pero hindi po ito masama. Ito po ay nagpapakatotoo lang siya. Nagpapakatotoo po lang ang pamilya, ang taong ito, no? Hindi po natin sinasabing dahil po itong aling ito ay tumutulong naman po, no? Tumutulong naman sa kanyang mga kababayan, ibinabalik naman po niya ang mga oportunidad at ang tulong sa kanyang mga kababayan. Okay? Ito nga po, di ba, nanawagan si Atty. Sia na tatakbo bilang congressman at lalaban kay Roman Romulo, ha? Tapos, nanawagan po sila ni Diskaya na tatakbong mayor at sana naman ay manalo at ipinapanalangin po natin kung hindi man manalo, dumikit, no? Para po natin makita na gising na po ang bayan ng Pasig. Ayun po ang katotohanan doon, ha? Ito po ang sinasabi natin, no? Talagang nanggigipit daw, ha? O di umano, no? Sabi kasi po ni Selwyn Lau, nanawagan kay Vico Soto, no? Nanawagan si Engineer Selwyn Lau, no? Ng Wing-Am Construction and Development Corporation kay Pasig City Mayor Vico Soto na ilista ang mga kinakailangan upang muli silang mabigyan ng mga permit. Alam niyo po ito mga kontraktor na ito at ang mga nagpapagawa ng bahay at building dyan sa Pasig at kahit sa anumang lugar ay talaga naman nakahanda sila na kumuha ng permit. Kung hindi po lang naman na mahirap kumuha ng permit at wala sa wisyo ang gobyerno. Ha? Pagkatapos po nun, balisek, pero hindi po ako postizo, ha? Handa naman po yung mga yan. Kaya lang po, may mga siguro di umano, may mga under the table, magulo ang sistema, allegedly. Okay, eto si Selwyn Lau, no? Ayon kay Lau, 3 taon na nila silang hindi nabibigyan ng lokal na pamahalaan ng Pasig ng business permit dahil sa panggigipit. Nako, Mayor, no? Sana po ay hindi po ganyan, hindi po kayo nanggigipit ng mga tao, hindi porkit nasa babayan ay nasa baba na lang po lagi yan. Hindi naman po
nasa taas po kayo, ay laging nasa taas naman po kayo. No? Ipinapanawagan din natin na sana naman ang mga magandang programa ng mga Eusebio ay dapat ituloy. No? Katulad po ng elevated walkway, pathway, at saka kung ano-ano pa. Yung greening of the city itself, napakahalaga po nun. No? Nawala po dyan sa pamantasan ng lungsod ng Pasig, nawala po dyan sa Pasig City Hall, at saka iba't ibang mga lugar, no? Ang pinagmamalaki lang po yung Forest Park dyan, pero ang Forest Park po ay hindi ko alam kung nag-umpisa din po dyan ang mga Eusebio, no? Dati po, Pasig Boulevard, papuntang City Hall, napakaganda po yan, no? Talagang napaka-berde po ng mga ganyang bagay. Nagkaroon pa nga po ng green bus, no? Kung tinatawag nila, na parang ito po ay parang po ito, no? Yung green bus na tinatawag nila dati, yata yung gano'n, no? Ay ito ay parang yung kay Joy Belmonte. Kaya nga, mabuhay ka Joy Belmonte, napakaganda ng iyong programa. Hindi po tayo nagtataka na ang syudad ng Quezon ay nakakapagkuha ng mga awards. Hindi lang po yun, ikaw din Mayor Joy Belmonte ay nakakakuha ng awards. Hindi ko lang po alam po sa Pasig kung nakakakuha din po sila ng mga awards na ganito. Kaya po ako proud na proud sa aming mayor na si Joy Belmonte. No? Dagdag niya, pinutol umano ang nag-viral na video ng konfrontasyon nila ni Mayor Soto, ni Vico Soto, at kulang ito sa konteksto. Pinabulaanan din nito ang sinasabing nasira sa demolisyon ang isang bahagi ng kalsada. Sinagot naman ito ni Mayor Soto sa kanyang Facebook account kung saan muli nitong sinabi na iligal ang demolisyon at sinabihan pa umano silaw na makipagtulungan ang lokal na pamahalaan kung idadaan lamang sa tamang proseso. Nako po, ang hirap po ng ganito. Walang parang hindi, mahirap po yung ganitong mayor, no? Bakit po ganito? Bakit nanggigipit? Ganyan din po ang sinasabi ni Vice Mayor, yung dating Vice Mayor. Yun din po sinasabi ng iba't ibang mga kapitan, ngunit nananahimik na lang sila. No? Naalala ko nga po si Barangay Captain Akaw, hindi ko nga po alam nasaan na po yun, pero nung panahon na yun, grabe, parang inapi siya ni Vico Soto. Pero tayo po, bilang isang mamamayan, isang vlogger, ay talagang pinaglaban natin si Akaw. No? Kahit nga po, yung iba po dyan, talagang binabash na po tayo, wala akong pakialam. Dahil nga po, pinagtatanggol lang natin ang tama. No? Hindi po tayo binabayaran. No? Hindi po tayo addict. Hindi po tayo, professional po tayo. Kaya po, nandito lang po tayo, yung advocacy natin to educate. No? To educate the voters to vote for Filipinos na karapat-dapat. Okay? Hindi porket anak ng artista, hindi porket gwapo, hindi porket graduate ng Ateneo, no? Hindi porket sinasabi niya we are for good governance and transparency, ay siya na. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon. No? Hindi po tayo dapat naniniwala basta-basta. Skeptics dapat tayo. Yun po ang katotohanan doon. Okay? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maging matalino po tayo at huwag tayong nagpapaniwala sa mga sabi-sabi ng mga politiko.